Mga paps, good day. Change oil lang tayo sa NMAX. So gamit tayo ng Shell Long Ride. Ayan, 10W40 para sa engine oil. And then gamit naman tayo ng Shell Advance Scooter Gear Oil. Ayan, sabay na natin yan kapag mag-change oil. So, prepare ko lang para at least saktong-sakto yung measurement ng oil na ilalagay natin dun sa NMAX. Kasi itong Shell Long Ride, wala siyang wala siyang measurement para magawa mo 900 ml lang yung isasalin mo. Pati ito, wala din. Kasi dito kailangan lang natin is 100 ml lang. Ito, 120 ml. So, open it. Sealed naman siya. So may siya, may parang siyang tamper proof na seal. Alisin niyo lang. Dito natin siya isasalin. May may measurement up to 1000 ml. So syempre 900 ml lang yung kailangan natin. Ito lang natin isasalin syempre. Yan. Dada lang pag malapit na sa 900 ml. Ayan. Okay na yun. So 900 ml na siya. Sara lang natin kasi may lid yun para hindi madumihan yung oil. Ayan. So okay na yan. Yan naman ngayon para sa gear oil. Gear oil naman ngayon, natin. Cut nyo lang siya ng pliers nyo. Tatalsik to. Medyo ibukan nyo lang siya. Kailangan lang natin ito is 100 ml lang. So ito, meron akong sukatan. Malapit na. Yan, 100 ml sakto. Okay. Now, once nandiyan na siya, bumili ako neto. Parang squeeze bottle. Para hindi ka mahirapan magsalin dun sa pag naglagay ka na ng gear oil. So, ito saktong 100 ml to. 35 pesos lang. So, then, salin natin siya dito. Parang spout naman siya eh. So, yun. So, 100 ml. Make sure lang na i-drain nyo. Maigi. Para sakto-sakto.
Yan guys, so 100 ml na rin yan. Gear oil naman. May pumapatak pa. So, hintayin nyo lang tumulo lahat. Medyo tak-tak na rin. Yan. Pag okay na, saka nyo lang. Ito naman may butas yan eh. So pagka sinuksok nyo doon, lalagayin nyo ng gear oil. Dire-diretso na yan. Cover nyo lang para hindi madamihan. So yan yun. Saktong 100 ml na Shell gear oil. Yan. Tsaka 900 ml naman na engine oil. Shell long ride tayo ngayon. So tara, let's go outside. So mga paps, ito yung mga things na kailangan nyo. Yung pampihit nyo ng socket. Yan. Yung pamalit ng washer sa drain bolt. And syempre, yung socket nyo. So guys, yung pangtanggal sa drain bolt sa gear oil is size 12. So, pihitin nyo lang pakaliwa para ma-open nyo siya. Yan. Now, once na naluwagan nyo na, kamayin nyo na siya. Pwede nyo ng kamayin yan. So ito guys, upon checking, okay pa yung langis niya, okay pa yung gear oil. Huling change oil ko nito is I think around 1,800 kilometers. So okay na okay pa yung Shell na gear oil. Yan din yung gamit natin before. So yun guys, antayin nyo lang siyang mag-drain talaga. Mas maganda, iwanan nyo na mas matagal para talagang drain na drain yung lumang oil sa loob. So guys, open na natin yung salinan ng gear oil. So since naka hang bolt na tayo para iwas trip sa masasamang loob dyan, so gagamitin natin size 15. So kaya ko naman siyang pihitin ng kamay lang kasi hindi naman talaga siya kailangan higpitan ng todo eh. So, ayan. So, nakikita nyo guys, meron din yan O-ring. Magpapalit din tayo yun maya-maya para sure na hindi papasukin ng tubig every time na abutin tayo ng ulan or magka-car wash kayo or mag-motorcycle wash kayo. Mura lang naman yung O-ring na yan guys. Tapos dito guys, since meron tayong tirang 20 ml dun sa gear oil na binili ko, yung Shell, kasi that's 120. Since 100 ml lang kailangan nyo, may 20 ml tayong tira.
So, ang gagawin natin dito guys is ipang-pa-flushing natin. Flushing para ma-wash out niya pa yung ibang tira-tirang maduming oil sa loob. So, ayan. So, as you can see, mag-running lang yung oil niya. Tulo siya ulit. Pababa. Para ma-flush out yung maduduming oil. Uubos ko lang yan guys. Every time na mag-change ako ng gear oil, ganun lagi ginagawa ko. Prepare ko 100 ml and then yung tirang 20 ml, pampa-flushing ko siya. Ayan. So mga papas, pagka wala nang tumutulo, so prepare na natin yung bolt. Ito yung washer na binibili natin every time na magpapalit tayo ng gear oil. So I make it sure kasi na every time na magpapalit ako ng gear oil, nagpapalit din ako ng washer para walang tagas. Kasi eventually guys, kapag lagi nyo ginagamit yan, nagfa-flatten out yan. And then if you can see here, dun sa washer, meron siyang rounded side at may flat side. Yung flat side, yun yung dapat nakaharap dun sa pagkakabitan nyo ng bolt. And then yung round side, dito naman siya sa ulo nung 12mm. Para talagang lapat na lapat. And of course, linisin nyo rin guys. Siyempre may tira-tirang langis pa dyan. Make sure na malinis siya para hindi nyo siya paghinalaan na may tagas kayo dun sa lagay ng gear oil. At pagka malinis na guys, yan, hand tight nyo lang siya, ihitin nyo pa kanan. Mararamdaman nyo naman yung tread niyan guys kapag kumapit na. Just make sure na huwag nyo agad bibirahin ng tool kasi baka mamaya ma-lost rin. So pagka medyo mahigpit na, nahigpitan nyo na ng kamay, siyempre last punas ulit para sure na walang tira-tirang langis. Kailangan malinis tayo guys sa motor natin para maganda. Then once okay na, that's the time na bibirahin nyo siya ng socket nyo, which is 12mm. So ganun pa rin, pakanan lang din yung p-head and make sure guys na sapat lang yung higpit nyo. Huwag nyo siyang bibirahin ng sobrang lakas kasi mababasag yan guys. Pag nabasag yan, malaking problema. Tamang higpit lang. Hindi naman tatagas yung gear oil niyan kasi meron kayong washer. So, ayan. Good. Alright, so ito na yung repair natin na 100 ml. Nilagay ko dun sa squeeze bottle. Nilagyan ko na rin ng tanda, yung blue marker, which indicates 100 ml. So, salin nyo lang siyang ganun. So, kung busy kayo, pwede nyo iwanan yan dyan. Tutulo naman yan. Pero kung nagmamadali kayo, i-squeeze nyo lang siya. Thus, the term squeeze bottle. Ayan. So, squeeze nyo lang para mabilis ma-drain yung oil. So yun guys, kapag nasalin nyo na lahat ng gear oil ninyo, which is 100 ml, pwede nyo nang ibalik yung cap kung saan nyo sinasalin yung gear oil. So sa mga naka-stock guys, plastic yun. Make sure na maibalik nyo rin yung o-ring, tsaka nyo siya pihitin pa kanan. But since gumamit tayo ng hang dito, hang bolt, so ayan, doon natin siya ilalagay. Pwede na ganyan, or pwede nyo rin siyang iupo mismo doon
sa butas nung pinagsasalina natin ng gear oil. So, pwede rin naman yun. Kasi hindi naman mahuhulog yan doon guys kasi may kanal yan eh. So, ayan. Kapag nakalapat na siya maigo doon, tsaka nyo pihitin yung bolt pa kanan. Ayan. So, ganun pa din guys. Hand tight lang muna siya before nyo siya bibirahin ng socket. So, kung naka-deep socket kayo, pwede nyo naman pihitin lang ng kamay yun. Pero kung naka-normal socket kayo, pwede nyo siyang gamitan ng ratchet ninyo or yung pamihit nyo ng socket. But ako, since gamit ko is deep socket, ayan, pinipihit ko lang yan lagi ng pakanan. Alright, so this time guys, mag-drain na tayo ng engine oil. So, kailangan nyo lang muna dito is yung 12mm na socket ninyo. Ayan, so, dalawa lang naman yung socket dyan sa ilalim guys. Ayan, isa yung 12mm and isang 17mm. So, this time, itong 12mm muna yung aalisin natin. So, make sure na na-secure nyo yung socket nyo. Maigi, and then pihitin nyo siya pakaliwa. Ayan. And then, once na mapihit nyo na siya pakaliwa, pwede nyo nang alisin ang kamayan. Biglain nyo lang yung pagbunot dun sa bolt para maganda yung bagsak nyo guys. Then guys, hayaan nyo lang siya mag-drain. Kapag wala nang tulo dyan sa pinanggalingan ng 12mm na bolt, i-open na natin yung 17mm naman na bolt maya-maya. Pwede nyo namang hindi gawin yan guys. Pwedeng dun lang kayo mag-drain dun sa 12mm. But since gusto ko kasi drain na drain talaga yung lumang langis, inaalis ko na rin pati yung 17mm na bolt. Kasi pagka inalis nyo yun guys, mapapansin nyo marami pang langis na babagsak. So this time guys, open na natin yung 17mm. So, kailangan nyo lang dito ulit ng ratchet, socket. And then, once ma-secure nyo sa ilalim, pihitin nyo siya ulit pakaliwa. Same thing kanina nung ginawa natin sa 12mm. And then, pwede nyo ulit yung kamayin. Alalay lang guys dun sa mismo bolt kasi meron yung spring, tumutulak yung pababa. So, as you can see guys, nung tinanggal natin, ang dami pang bumagsak ulit na langis. So, yan yung lagi kong inaalis every time na nag-change oil ako. So, dito naman sa kabilang side, so pinalitan ko na rin yung dipstick ng big head na hang na bolt para iwas masasamang loob tayo. So, ito pala guys yung ginamit ko last change oil ko. Nag-Shell Advance tayo na 10W40 Ultra. So, right now, ganoon din. Kagaya ng ginawa ko dun sa gear oil. So, every time na meron akong tirang langis guys, ang ginagawa ko is pinang-pa-flushing ko siya. Medyo magastos nga. Yun nga, hindi mo siya maiipon na yung tira, hindi mo maiipon kasi ang ginagawa ko kasi siyan, ganyan. Pinang-pa-flushing ko siya para talagang bagsak yung lumang langis dun sa loob ng engine mo. Sa may lower part ng engine. So, at least kahit papano, it's one way for you to clean your engine again. Yes, pag wala na tumutulo guys, balik na natin yung 12mm na bolt. So, ayan. Make sure guys na every time magpapalit kayo, huwag niyong kalimutan maglagay ng washer para iwas tagas tayo sa langis.
Pwede nyo naman gamitin yung luma yung washer, guys. Wala namang problema. Pero as much as possible, mura lang naman yan. Every time magpapalit kayo, palitan nyo na siya. So, ganoon din. Dito sa washer na to, may rounded side and then may flat side. So, yung flat side is yung dapat nakatutok dun sa pagkakabitan nyo ng bolt. And then yung rounded side, guys, dun sa ulo naman ng 12mm. So, ganun muna. Pihitin nyo lang siya pa kanan para sumikip. Hand tight lang muna para sure na nakakabit talaga dun sa thread na maigi. Yan. So, pagka medyo masikip na, guys, kailangan nyo lang gawin dyan is gamitan nyo siya nung socket and ratchet nyo. So, make sure na tama yung lapat at pihitin nyo siya pa kanan. So, again, guys, dahan-dahan lang po sa pagpihit kung hindi po tayo gagamit ng torque wrench. So, tamang higpit lang po para iwas lost thread or iwas problemang malala. And then, this time naman, guys, balik na natin yung 17mm. So, ganito yung pagkakaayos yan, guys. Yung 17mm na drain plug, and then yung spring, and then yung strainer. So, pag ganyan siya, guys. Ayan. So, pag ikakabit nyo to, guys, medyo, lalo na sa una, medyo may challenge ng konti kasi lumalaban yung spring sa inyo pababa eh. So, push nyo lang siya upwards and then pihit ulit pa kanan para sumara siya. So, just make sure, guys, na huwag nyo siya papersahin. Hayaan yung mag-glide yung thread niya na maayos para iwas lost thread tayo, guys. So, yan. Kamayin nyo lang siya. Yan. So, pagka nahigpitan nyo na siya ng kamay, that's the only time na gagamit ulit tayo ng tool para masikipan natin siya. And of course, don't forget na punasan muna siya para sure na malinis. Punasan ko dyan, guys, is yung 17mm na drain plug as well as yung 12mm. So after nan, guys, pupunasan ko ulit siya para sure na wala talagang titiran lang is. Tapos, guys, hindi ko napapakita sa inyo, guys, yung paghigpit nung sa 17mm kasi same lang naman siya nung paghigpit nung sa 12mm na bolt. So, just make sure, guys, na pagka hinigpitan nyo yung 17mm, ganun lang din, tamang higpit lang, guys. Kasi kung hindi tayo gagamit ng torque wrench, tansyahan lang. Huwag nyo siya masyadong sisikipan para iwas problema. So, once nahigpitan nyo na lahat yun sa ilalim, yung 12mm and yung 17mm, dito na tayo sa kabilang side. Nagsasali na tayo ng langis. But then again, guys, since gumagamit ako ng big head na bolt, pinapalitan ko rin yung o-ring para hindi siya pasukan ng tubig. Kasi if you can see, guys, yung o-ring ko, ayan o, medyo sira na siya. So, syempre, guys, ano yan eh, wear and tear yan. So, pagka umiinit yung makina ninyo, possible na rumurupok yung o-ring. So, it's mura lang naman yun, guys. Palitan nyo na rin. Yan din naman yung size, guys, na ginagamit nyo sa, dun sa dipstick. Same o-ring lang yan.
Yan guys. So, gamit lang ulit tayo ng funnel. Ng embudo. So, ito yung long ride. Shell long ride na prepare natin kanina dun sa loob. So, that's 900 ml guys. Salin nyo lang siya. And as you can see, napakaganda ng kulay nun langis. Guys, okay din itong langis na to. Yung Shell long ride. Nagamit ko na yan before. Doon pinakamahabang tinakbo sa akin yan is around 2,500 kilometers eh. At 2,500 kilometers guys, medyo okay pa siya. Okay na okay pa yung viscosity niya, yung kulay niya, okay din. Yeah, so yan lang naman ang kadalasan ginagamit ko guys. Either yung Shell long ride or itong Advanced Ultra 10W40. Sunod lang tayo guys dun sa sa manual natin sa viscosity, which is yung 10W40. Yan. Tak nyo lang siya. Hindi ko na ginamitan yan guys ang dipstick kasi laging ganyan naman ang ginagawa ko. Tsaka sukat na sukat ko naman siya sa 900 ml. So, pagka tapos yung isalin guys, huwag nyong kalimutan din siyempre na linisin yung kung saan nyo pinagsalina nung engine oil ninyo para pag kinabit nyo yung dipstick ninyo or itong big head, malinis pa rin siya. Para walang excess na oil. Ayan guys, kung nakabig-headed kayo, hand tight lang muna. Make sure na tama yung thread. Pagka hindi nyo na siya kayang pihitin ng kamay, then that's the time na gagamit na kayo ulit ng socket ninyo. So, gamit nating size ng socket para dito sa big head na to is 19mm guys. 19. So, ganyan lang guys. Pihitin nyo lang siya ng dahan-dahan. Huwag nyo po pwersahin guys. Para again, iwas problemang malala. Ayan, tamang higpit lang guys. Ayan. Mga paps, comment down below if may questions kayo. I'll try to answer as soon as I can. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel na din. I'll be posting different tools and gadgets reviews soon. Thanks for watching guys.